Hello. Kumusta? May adlaw ka tanan, mga kaigsunan, makasampyak. Here we go again, boy, America Duterte loyalist. Magaingon nga, kung adunay nahidog mo, tungod sa tumang kakapoy o kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kani sa pagtindog. Sa mga di pa nakapagsampyak, kayo muling inanyayahan ko na magsampyak man lang ito munti kong channel at mabuhay po tayong lahat. God bless po sa atin. So, time check, it is now 1:35 in the afternoon for 10th of October 2024 dito sa Brooklyn, New York. So, makasampik, ano ba piti natin pag-uusapan? Kasi alam naman natin yung mga nangyayari, mga kaganapan dyan sa Pilipinas. Sobrang init na po ng politics. Kaliwat kanan, double time yung mga crocodiles ng crocodile farm, ng crocodile family, ng mga tambaluslos at mga bangagers, na double time sila sa paninira kay Tatay Digong, sa mga Duterte at sa mga kalyado nito. So, ang pwede natin pag-uusapan ngayon, ito lang gusto kong i-share sa inyo yung Okta Research Group. So, ano ba tong Okta Research Group? Ito ay isang non-funding or non-profit organization. Isang private corporation ito na binubuo ng 5 katao o mahigit. So, they started I think 2019 during pandemic. Sila parang idol model nila itong SWS survey at saka Pulse Asia. So, ganon sila. So, non-profit daw. So, ngayon, baka malaki na yung profit kasi lahat ng mga inilabas nila ay puro paninira sa mga Duterte. So, pag ganyan, siyempre, pinupuri nila yung administrasyon ngayon. So, matik na yan. Siyempre, may na yan. May pang na yan. Alam naman natin, yung mga bayarang mga mga media man or dyan. So, matik na yan. So, mahirap magbanggit ng kasi wala tayong ebidensya, pero Clarix pa sa Basta, gusto ko lang i-share sa inyo kasi itong Okta Research Group, naglabas sila ng na mas marami daw na naniniwala kay Marcos at nabawasan daw yung kay Tatay Digong. So, panonoorin na lang natin ito. Kayo na lang yung huhusga kung totoo or tama ba itong mga pinagsasabi nila. Mas maraming Pilipino ang tinukoy ang kanilang mga sarili bilang pro-Marcos sa ikatlong quarter ng 2024. Batay ito sa tugon ng masa survey na isang independent at non-partisan organization. Umalo sa 38% ang nagsabing pro-Marcos sila o suportado nila si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Saang banda? Idi wow. At administrasyon nito. Mas mataas ito kung ikukumpara noong una at ikalawang quarter ng 2024. Nangangahulugan ito na patuloy na pagdami ng Pilipinong sumusuporta sa pamahalaang Marcos. Patuloy namang nababawasan ang mga Pilipinong sumusuporta sa pamilya Duterte. Pag sure, baka sa bahay nyo lang kayo nagsusurvey or baka dyan lang kayo sa House of the Crocodiles ng Reptiles family. Diyan lang kayo siguro nagsusurvey. At kanilang kaalyado, naitala ito sa 15% na 1% mas mababa kumpara noong Abril hanggang Hunyo. Nasa 26% naman ang itinuturing ang kanilang sarili na independent o walang pinapanigan. Ginawa ang survey mula August 28 hanggang September 2 sa pamamagitan ng face-to-face interview gamit ang 1,200 respondents. So mga kasampyak, kayo na yung huhusga, kayo na yung humusga kung totoong survey ba talaga, kung totoo ba talaga na mas malakas talaga si Marcos. Wala nang naniniwala ngayon kay Tatay Digong. Sa lugar namin mas lalong nagagalit sa mga Marcoses yung mga tao Mas lalong nadagdagan yung suporta kay Tatay Digong galit na yung mga tao, gigil na
naghihintay na lang kung may ano talaga, may kikilos talaga diyan na ano, magrarally or or lalabas diyan sa kalsada. Isusunod tong mga tao eh. O iwan ko ba, bayaran talaga yung ano yan, survey na yan eh. Wala simula yung Okta Research Group. Wala na talaga kayong ginawang ano, puro klarong bias talaga kayo. Binayaran talaga kayo mga gunggong putik talaga kayo. So hanggang dito lang muna mga kasampiak. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.